Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, Showbiz Bro, yung corporate slave at ang resident macho next door. At guest co-host natin sa episode na to, walang iba kundi si Lawrence Bibar ng Comedy Manila. Hi Lawrence! Hi, Makoy. Hello, mga kachismisan. Yan. Parang nahihiya pa ng konti si Lawrence. Pero Lawrence, ito ba yung sinabi mo? Listener ka talaga since season 1? Yes, in season 1. Pero guys yun, si Lawrence, kasama rin siya sa Comedy Manila at pinimpa-out siya sa akin ni Chino. So, kasi Chino, hindi kita nakita, nagkita kami ni Chino nung nakaraan, last week. Nanood kami ng premiere, na-invite kami sa premiere ng Gladiator 2. Napanood mo na ba yung Gladiator 1? Panood ko yung 1. Oo, Oo. ganda nung Ganda nun eh. Gladiator 2. Classic. Oo. In-invite kami para manood nung doon sa premiere night ng Gladiator 2. And thank you nga pala sa Paramount Pictures Philippines for inviting us. Ang daming mga social media influencers, tapos mga podcasters din. Si Stancy, Chino, saka marami pang ibang stand-up Wrestling. Mga Oh, wrestling podcast. wrestling podcast. Tapos madami rin ibang artistang nandun. Natuwa ako kasi, to be honest, hindi ako fan ng Gladiator 1. Pero, di ba kasi pag manunod ka ng part 2, parang obligado ka ng panoorin yung part 1 para masulit mo Oo, maintindihan mo. i-review mo eh. Parang Oo, i-review mo yung part 1. Parang ako, ngayon mismo, kakauwi ko lang. Nanood kaming Moana 2. Para sa akin, mas maganda. Maganda naman yung Moana 2, pero parang mas maganda yung Moana 1. Parang mas madaming mga kanta na catchy. Pero iniisip ko baka Oo. dahil mas madaming beses nating napakinggan lang. Kaya parang since bago pa lang, may kailangan pang oras para matutunan yung mga kanta. Kaya wala pa siya masyadong dating. Pero ikaw ba, pre? Mahilig ka bang manood ng mga sequel? Oo, pero minsan kasi nanonood ako sa sequel na meron na akong expectation na siguro hindi siya kasing ganda nung una. Hmm. Naglalagay na ako ng expectation kasi minsan talagang hirap i-match ng ganda ng first. Ay, totoo yan, pre. Kasi parang di ba, parang ang dami nagsasabi na minsan kaya lang nagkaka-sequel dahil, yun nga, naging maganda yung una. Kailangan lang natin maglabas ng ano. Pero, may mga naalala ka ba na parang pelikula na parang nilampasan nung sequel yung una? May naiisip ka ba right now? Oo, ako Dark Knight kay Dark Knight Christopher ba? Nolan. Oo, kasi yung una 'di ba yung Batman Begins, yung kay si Christian Bale. Christian Part 2 Bale, na yung part 2 na yung Dark Knight eh. literal ba na tinuloy? Kasi di ba nagpalit sila ng bida doon no? Pero tinuloy Oo, ba yung story? nagpalit ng cast. Pero yung story tuloy. Actually, hindi ko na maalala sa sobrang ganda ng Dark Knight. Parang yun na lang Parang yung tumatak sa in-overshadow niya. isip ko. Oo, wala na yung Hmm. una. Yun yung isa sa mga parang rare na, uy, ang ganda ng sequel. Nag-iisip tuloy ako. Ang isang walang kamatayang sequel pre sa Tagalog kung nanonood ka ng Tagalog pre. Yung Shake Rattle and Roll series eh. Oo, Pero anong number na ba? 135 na ba? hindi, mga 345 naman pre. Pero 340. pare, isa sa classic doon pre sa Shake Rattle and Roll series. Nanood ka ba nun? O hindi ka masyadong Oo, fan? oo naman. Nung bata ako, oo naman. Pare sa akin yung Undin. Yung Undin pa Uy, rin yung isa sa oo. pinaka-classic. Ang Putang ganda ina nun. pre. Pre, walang pantatapat doon ng mga international film. Putang na sa ka Hanggang makakita ng... ngayon, hanggang ngayon may mga Halloween party na may Undin pa rin na karakter eh, 'di ba? Ganon siya kaganda. Ganun siya ka-iconic. Saka puta pare, yan ang mga tipong monster na hindi maiisip ng mga kano. Puta, pre, sa ka makakita ng monster lumalabas sa toilet. Putang ina, ganun kagago yung mga Pinoy. Putang ina. Napapaganon ako eh, uy, proudly Pinoy. Pang Pinoy lang na yan, Ba yung na usong meme na monster. yun? Uy, Pinoy! Uy, Pinoy! Pinoy pride! Putang ina. Saka hindi mo mata-translate sa ibang kultura yun na putang ina. May lumalabas na halimaw sa toilet habang tumatae ka. Manilyn Hmm, Reynes, di ba? Manilyn Reynes nga ba yun? Manilyn Reyes. Oo. Speaking Saka of, yung may ref na yun nga yung sasabihin ko eh. kay Janice de Belen yan, 'di ba? Puta pre, yung dun sa ref episode ng Shake, Rattle and Roll, nakipagtalik si Janice dun sa refrigerator. Oo. Putang ina, doon ko Parang na subtle makakita lang na. eh, pero may implied siya na na ganun eh. 'Di ba? Ganun yung atake niya sa movie. Pero medyo sexy pa ba si Janice nung panahon na yun? Medyo sexy pa siya nun, ano? Oo. Oo. Oo.
Wala pa 'Di yung ba anak ano, ni Janice na Agamulak, joke nun. Agamulak ano sila, parang sila yung couple ni, para may May history sila. anong tawag doon? Oo, may history sila ni Hindi, Agamulak. saka may So anak ganun sila eh. katindi. May anak sila Oo eh. nga, oo nga, oo nga. Doon sa anak nila, doon na, na ano yung ano eh. Doon sumikat yung killer phrase ni Janice na God was there when we did it. Alam mo ba yon? Alam mo Hindi ko yon? alam to ah. Ano to? Hindi, gagi ni-interview sila. Ay, mali. Nabuntis na si Janice. Ah. Nabuntis na si Janice. So, uso di ba dati yung mga showbiz talk show? Tas parang Mm. tinanong siya, paano ka nabuntis? Parang ang sagot niya, God was there when we did it. Putang ina, pare, headlines yun dati. Oo nga no, kung kahit ngayon kung may magsabi ng ganun, pwede pa ring ma-headline. Napaka ibang klase talaga. Classic. Ayo, tama ka, pre, na parang yung linya na yun, so ahead of its time, na kahit ngayon, Mm. magsasabog pa rin ng social media, kag gano'n, gano'n. Ano pa, meron ka pa naisip? Ako kasi medyo kadamihan ng mga pinapanood ko, pre, Tagalog eh. Yung Mm. Enteng Kabisote series po sa masama mang aminin, napanood ko karamihan doon eh. Pwera na lang siguro yung mga latter part. Pero Oo. inabutan ko pa na naging si Christine Hermosa. Pero natatandaan ko, Oo. pre, noong pinanood ko yung part 1 nun, na yun yung panahon, pre, na pwede ka pang manood ng sine na anytime ka papasok. Mm. Tapos, Tama. pagpuno yung sine, may mga nakatayo. Nabutan mo ba Oo. yun? Oo. Nabutan mo yung ganong Oo. klase? Tapos abangan mo na lang yung ano, next screening na nakaano ka na doon. Saka yung ano, yung meron pang deluxe tsaka premiere sa Mega Mall. Oo. Merong hati yung taas. Saka yung Tangina. baba. Oo, tapos ang ano nun, dati nararanasan ko, pre, uupo ka dun sa aisle sa gitna, sa hagdan sa Oo. gitna, kasi wala nang upuan. Ngayon hindi Oo, na ganun tama, eh. tama. Hindi na pwede Oo. ngayon yun eh, no? Di ba? Oo, bawal na, bawal. May mga usher na na ano. Yung tingin kong malaking improvement sa mga sinihan ngayon na at least reserve seating na, no? Reserve seating na. Parang yung sa tingin ko yung movie experience ngayon is premium na yung bayad. So dapat premium na yung Naman? experience. Meron ng mga lazy boy, may mga ganyan eh, may mga Oo. pakulunan na ganyan eh. Natatandaan ko nga, pre, dati, nabash ako sa social media na parang nag-post kasi ako na parang sana dumating yung panahon na may charger na sa sinihan. Na parang nabash ako na parang tanga ka ba? Ba't ka maghanap ng charger sa sinihan? Pero ngayon meron ng mga sinihan na may USB Oo, port. oo. Parang hindi naman masama na maghanap ng ano, 'di ba? Ng mga innovation na katulad nga ngayon, 'di ba, Oo, meron na ring kama. Nakapunta ka na ba doon sa may oo. kama? May ganun nga, parang halos nakaano ka na, nakahiga ka na. So, ibig sabihin din nun pare, yung tanong mo nung time na yun, ahead of its time din. Oo, tangin na, pre. Ang lupit. Pero ako parin, mukhang di ako ubra dun sa may kama na sinihan. Kasi Baka antukin ako eh. makatulog eh. Pre, antukin ako. Talagang ano, minsan nagtatampo na yung misis ko sa akin na kahit anong ganda ng pelikula, basta Mm. nanood kami ng mga alas 8 pataas, makakaidlip ako siguro ng mga 15 minutes, 30 minutes. Kaya medyo malungkot din. Kasi given na ang mahal na talaga ng Ah, sine ngayon. Ikaw, pre, anong latest na napanood mong pelikula? oh my God, hindi ko na maalala yung ano eh, yung talagang sinulit ko. Pero pre-pandemic, ang naalala ko yung Joker, pinanood namin. Ay, Yung Joker ito na, na yung ano. kay Joaquin Phoenix na. Pare, yan. Ito Oh, yung last movie. oh. May Last part 2 movie. rin Ay, yung yun. part 2. Oo, May part meron 2 din. rin. Pero Pero hindi inap daw yung part ganun 2 nun, agad. di ba? Inap eh. Hindi raw ganun kaganda eh. Oh. Parang Nilangaw. yun daw yung perfect example ng movie na dapat di na ginawa. Ang pangit daw talaga eh. Naging musical daw talaga siya. Napanood mo ba yung part 2? Hindi. Natakot na ako panoorin kasi nga parang Lady Gaga, Joaquin Phoenix, parang Mm, tama ba si musical Lady na daw Gaga eh. yung naging Harley Quinn doon? Yep, siya nga, siya nga. Parang ano, matanda siya or hindi siya look ng Harley Quinn na nasa isip natin. Pero ito, pre, meron akong pinanood recently. Yung iba na mahihiyang aminin to, pero ako, pre, nanood ako ng Hello Love Again. Puta. Yan, No. hanep. Pero ako, syempre, ano na siya eh, record-breaking na tong movie na to eh. Oo, pre. Highest, ano na siya, di ba? Highest grossing Pinoy film. Nag-break na daw ng billion peso mark eh. Wow. Ganun siya kalupit. Congrats, congrats.
Isa lang. Congrats sa kanila. Pero pare, maganda, maganda. Tsaka ano, ang madaming nagko-comment, ang nagdala daw si ano, nagdala raw si Joros. Oh, I see. Mm. Magaling, Pero magaling si ano Joros naman eh, eh. si Joros magaling naman talaga siya kahit na supporting actor. Parang kaya niya mag-comedy, yan, mga drama, kung ano man yung role niya. Yung naalala ko si Joros, maganda yung role niya sa ano eh, Buy Bust. Bay, bas nandun ba Yung si Joros? nandun si Joros, siya yung isa sa mga addict doon. Yung, 'di ba, ano, sa sitio something, sila yung mga kinalaban ni na ano, ni na Ann Curtis. So para Di siyang ko, right hand man nung ano, nung mga local doon. to be honest, hindi ko matandaan. Siguro medyo umangat lang ng konti. Kasi di ba medyo umangat si Alex doon? Kasi 'di ba siya yung parang isang character din doon na medyo ano. Ah, ito ginugol ko meron nga. Oh, Pre, maganda nga. Mukhang gusto kong panoorin ulit yung Bypass dahil sa sinabi mo. maganda yan, pare. Hindi ko alam kung nasa Netflix pa, pero Nasa Netflix yan. Pero alam mo may trivia ako na yung role pala ni Alex, inoffer din yun kay ano, inoffer din yun kay Ramon. talaga, Ramon Bautista? Oo. Oo, pre, na nothing against Alex ha. Siyempre, maganda naman yung pagkagawa ni Alex. Pero parang feeling ko babagay din kay Ramon na yung character na yun. Parang kung may version ni Ramon, parang it would also work. Di Oo, ba? parang pwede talaga. Lalo na si Ramon the Dragon. Kaya Oo. niyang ano eh, mag-chant ng karakter eh. Napapa-what if tuloy ako kung siya yung gumawa. Ang ganda siguro. Sana siguro may part 2. May part 2 ng Bypass. Sana may Ayan, sequel pre. din. Yan yung pag-usapan natin naman ngayon. Ano sa tingin mo yung ano yung mga pelikula na wini-wish mo naman na may part 2? Meron ka ba Ah, naisip na pelikula na wini-wish mo na may part 2? pag gusto ko sana yung isang classic nun, yung Fight Club. Ay, Kaso Fight Club, hindi pre, ko rin okay alam yun. kung ano eh. Hindi ko Paano kasi nabasa eh, Oo. yung libro niya talaga. Pero sana meron. Tangina pre, lumalabas yung pagka-social mo. Kasi ako naisip ko, puro Tagalog films eh. Ako ang isang gusto ko magkaroon ng part 2, OTJ. Napanood mo yung OTJ? Ay, oo, maganda. On the Job. Ang ganda nung pagkakagawa Kay ng Eric pelikula na yun. Mati din. Gusto ko Oo. yung karakter ni ano dun eh. Gusto ko yung karakter ni Joey Marquez dun. Na, Oo, yung puli. oh, yung badass na police na, ano. Ang ganda ng pagkakagawa nung karakter. Yun sana magkaroon ng part 2 dun. Agree ako dyan. Sana nga meron. Naisip ko yung movie na bida si John Lloyd, yung Honor Thy Father. Ay puta, pre, maganda din Maganda yun. yun. Maganda yun. Medyo may ano yun eh. Medyo may kalabit ng konti sa Oo. kay May Kibule twist yun yun eh. eh. Hindi, yung Oo, may pagka-cultish ano yan eh. ah, kay ano yun, 'di ba? Si ano din yun, 'di ba? Si same director din yun ng Bypass. Kung di Oo, ako si Eric nagkamali. Mati din. Eric Mati din. Malupit ng director yung si Eric Mati. Yung Mm. atake niyan, gusto ko eh. Pero yun nga pre, kung Oo. meron nga nung kay John Lloyd, maganda yun. Speaking Pero of, ikaw, naisip ko, since sige. mga sequel din, di ba? Parang, well, technically, hindi siya sequel, pero Eric Mati din to eh. Scorpio Night 2. Puta, Yung paano yun? Scorpio Ang Nights dami 2. ng sequel nun. Meron Oo sa... nga eh. Gagi, meron May pre... 3 na nga eh. Di ba? Meron Viva pang... Max na. Meron pa... Hindi yung sa Viva Max, hindi lang 3 yun. Parang 4 na yun. Ang dami... Meron na ba Ang 4? dami na. Oo. Pero yung Pero kay yung Joyce 2, Jimenez yung ba kay yung part Joyce 1? Jimenez. Oo, hindi 2. Yun na yung 2, yung kay Eric Mati. Joyce Jimenez. Sino yung 1? Y- Si Peke Galiaga yung director ng One. Ah, okay. Yung Pero sino classic yung nagbida? talaga. Scorpion Knights 1. Tingnan nga natin kung sino bida nun. Wala, hindi lumalabas sa akin yung 1. 1985. 1985 pala yung 1. Oo, sobrang luma na. Puta, ano, Ana Marie Gutierrez, saka si Daniel Fernando, tapos Orestos Ojeda, puta mga lumang artista. Si Pangalan pa lang pre. Governor na yan, di ba? Si Oo, Daniel Fernando. dito sa Bulacan, dito sa Bulacan. Ay pre, ito. Para sa akin na, 'di ba kanina yung tanong natin kung ano yung medyo ano palabas na ano na medyo nalampasan nung sequel. Para sa akin pre yung Toy Story. Ay, maganda nga yun. Yung Maganda yun yung 2. Okay, sorry 2. di lang yung two, pre. Ano ba yung part na tumanda na siya? Tapos pinamigay niya yung mga laruan niya dun sa end ng movie. Toy Story 3 yata na yun. 3. 3.
Oo, 3. Puta yung, 2008. oo, yung 2008 nga ba? ibinigay na niya yung mga laruan dun sa batang babae. Mm. Iyak talaga Naiyak ako ako dun. nun eh. Ikaw ba madalas ka umiyak sa pelikula? Hindi ka pa macho? Kapag ano talaga, ako okay lang. Parang para sa akin macho pa rin umiyak. Pero ano Oo, lang, pre. John Lloyd lang pare. Isang mata lang, John Tama, Lloyd lang. tama, tama. John Lloyd na Isa iyak lang. lang. Wag yung ano, sino ba yung medyo anong iyak? Wag lang yung medyo hagulgul iyak na. Oo. Basta yung tama ka yung parang ano, yung nangingintab lang yung mata. Nangingilit lang pa ganyan, no? Oh, tapos Ayan, kung John Lloyd. tutulo, pa-isa-isa lang, pa-isa-isa lang. Ah, Proper cueing lang ng luha. Oo, pre. Hindi masamang umiyak sa lalaki, guys. Hindi masama. Lalo na kung Oo. maganda yung palabas. Actually, nakakapogi pa nga yun minsan eh. Parang pag nakita ng kadate mo, oh, he's crying. Di ba? Putang ina, okay yun. Mental health matters. Yan. Oh, speaking of John Lloyd, pre, yung pinanood ko yung sequel nung ano ba yung kay Bea sa kay John Lloyd? One more chance. Oo, pre. Another chance? Pare, kasi yung sa, Tama ano, ba? Another oh, chance ba one yun? more chance, tas a second chance. A second chance yan. Oo, pre. Maganda Yung sa, yan pare. Kasi engineer ako eh. Kaya ay nakaka-relate ako po, kay tayo. John Lloyd eh. Nakaka-relate ka ba Engineer sa ako away ng pare. mga engineer at architect? Oo, totoo yan. Pero ano naman, healthy naman yan. Dapat talaga nagdi-discuss lang. Trabaho lang, trabaho lang. Pero ako pre, umiyak talaga ako dyan. Kasi puta, nung pinanood ko yung One More Chance, yung part 1, relate na relate Hmm. kami ng misis ko kasi galing kaming break up noon. Puta, iyak kami sa lahat. Ah. Yung mga hirit nung Ay, yung, mga... kumbaga yung relationship nyo, may mga pinagdaanan kayo na nag-break din kayo, tapos Oo, nagkabalikan oo, kayo, feel ganun. na feel ko pa naman kamukha ako si John Lloyd nung mga panahon. Hanep, pogi. Ini-imagine ko na pag umiiyak ako, sa tang ina, umiiyak ako, kamukha ako siguro si John Lloyd ngayon, ng mga umihirit ng, ang sakit-sakit na! Tang ina, feel na feel ko yun nun, pre. Tang ina. Ano pa Yan, ba? sobrang iconic. Pero parang agree ako na yung a second chance, kasi mag-asawa na sila nun eh. Oo. Medyo ano siya, mas mature siya. Na-match na niya, naman niya yung theme nung love story nila na nag-progress na bilang mag-asawa na. Ah, Kaya oo. na ano pa rin ako, na-hook pa rin ako dun sa movie. Actually, pre, doon din ako kinapul. Kasi puta, nung parang ano eh, sumabay na yung character development nung mga Hmm. nila Bea sa ano. So, parang ito rin yung nararamdaman ko ngayon. Teka pre, may nag-google ako. Yung OTG pala, may part 2 na. Ngayon ko lang naalala. Ah, Nagkaroon pala talaga yun ba? ng... Oo, nagkaroon sila ng OTJ, The Missing Eight. Ang problema lang, medyo nabitin ako ng konti dun sa part 2 nun. So, hindi ko alam kung meron pang susunod doon, pero hindi ako masyado palang natuwa doon sa part 2 ng OTJ. Yun nga yung The Missing Hmm. Eight. Meron Nilabas na yata, pala. Hindi ko pa napanood yan. nilabas yata siya nung 2003 kung hindi ako nagkamali. Yun. Ay, nako. Ikaw, mayroon ka pa bang mga pelikula na parang gusto mong magka-sequel? Ano pa kaya? Siguro ano, parang kalokohan na movie lang din. Oo. Yung Ready to Rumble. Pero Ay, puta, WWE okay naman. yun. Okay yun. WCW yun eh, di ba? Yung Oo. Ready to Rumble. Wrestling fan ka rin ba? Ah, wrestling pa na, So ano wrestling. ano na setting ngayon? AEW na yung setting. Ako O pwede, W AEW. or pwede rin Para pa, ano, WCW pa rin pero yung matatanda na sila pre na parang oo na, sila, ano na, sa mga wrestling convention na sila sina, pupunta. Sila sina Diamond Diamond Dallas Dallas Page. Page sa, No? yun niya. Pero eto, meron din tayong parang Marvel Cinematic Universe eh. Kasi 'di ba, meron pa bang tatalo sa sequels ng Marvel Cinematic Universe? Meron din tayong Pinoy version ng Marvel Cinematic Universe eh. Familiar ka ba doon? Ano yan, pare? Parang, Yung ano yung mga na-curious ako ay, ah. hindi yung mga national hero series natin. Sila, Sina General Luna, sila saka yung kay, yung, ano, Goyo. ginawa nila ng, ano yan eh, ng Cinematic Universe eh. Konektado lahat. Well, Oo. totoo naman na konektado sila. Pero, yung pagkakagawa is parang naka-formula nga doon sa Marvel Cinematic Universe. Maganda rin yun. Yung Oo isa nga pa na kasi yung medyo, ending nun, 'di ba, parang may teaser na si Manuel Quezon yung ano, oo. yung ending nung Lumabas na ba General. yun? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa.
Pero ang maganda sa ginawa nila, pre, and I'm kudos dun sa may-ari nung rights nun, pre, nilagay nila yung high def sa YouTube libre. Ah, okay. So hindi na Nandun na pala. ewan ko kung binenta pa nila sa Netflix or something, pero nasa YouTube libreng mapapanood ng Mm. mga bata. So at least yung mga bata mapapakinabangan nila, mapapanood. Saka hindi lang mga bata, mga tao na kung gusto niyo malaman yung history niyo, punta lang kayo sa YouTube, mapapanood niyo ng libre, mapapanood niyo ng high definition. Speaking of sequel, eto naman baliktad, prequel naman. 'Di ba Prequel, naging 'di okay. ba naging viral din yung Four Sisters and the Wedding? Napanood mo ba 'yon? Oo. Oo, maganda yun. Yun, Oo. sina Bobby, sina Bea din yan, Angel Oo. Locsin. Nandyan yung mga classic na yan nga yung ang mahal lang ng nanay. Si Bobby ba yung mahal lang ng nanay o hindi Hindi, mahal? si Teddy yung mahal O, ng yung favorite. nung kapanahon na madaming nag-aasarantalo kay Mocha, nire-replay yung part Nire-replay, na oo. yung Kinalad sinabunot. ka dyan ni Angel Locsin. Galing, Sobrang ganda. satisfying, no? Sobrang satisfying nung panahon na yun. In fairness, sobrang ganda pa ni Mocha nung panahon na yun. Oh. Oo. Actually, lahat sila. Actually, lahat sila magaganda pa. Pinanood ko recently eh. Magaganda silang lahat doon. Saka nakakaliw yung pelikula na yun. Alam mo na nagkaroon ng prequel yon. Oo, napanood ko naman yung prequel nun. Sa Ay, Netflix sige. na lang din ata. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka doon sa prequel? Kasi ako hindi ko pa napapanood yung prequel eh. Yun yung ano ko, basehan ko kung nag-enjoy ako. Natapos ko naman siya. Madali ka bang mag-give up sa movies? Oo, lalo na kung sa panahon ngayon na Netflix na lang, parang pwede mong press spacebar tas escape pag ayaw mo na, di ba? Sa bagay, may point ka. Kasi ako parang, minsan pinaglalaban ko, lalo na kung maganda yung review. Ang misis ko ang Oo. madalas mag-give up eh, na parang, tama na yan. Parang, may running joke kami dito sa bahay eh. Ano pangalan nung Nung, nung asawa ni, sino yung related sa mga Gonzaga na director? Si, Si Paul Soriano. yan, Paul Soriano. Ang running joke Ah, namin, ang pangit naman ng pelikula na to, si Paul Soriano siguro nag-direct nito. Yan ang running joke namin dito sa bahay. Basta pangit yung pelikula. Puta, Paul Soriano siguro nag-direct nito. Pero ito isang pelikula pre na gusto kong magkaroon ng sequel. ano Tatandaan mo yan, yung kay pare? Empoy sa kay Alessandra. Oo, kita kita. Oh. Kaya lang Tama paano ba? ko Kita kaya, kita. parang hindi na yata pwede gawin. Di ba namatay? Oo, namatay. Uy, puta, baka magalit sila. Spoiler. Spoilers ang Guys, puta, pero tangina naman. 8 Seven years. years na yata yun. 8 years ago na. Baka sabi, puta, spoiler. Pero maganda yun, oh, pare. Yung kita-kita. Pero, ang Maganda, sabi maganda. nga nila, kung hihimayin mo yung storya, creepy daw eh. Kasi di ba parang stalker daw si Empoy doon. In a way, parang Pero parang may consent naman. Hindi ko Ah, alam. Medyo, ano na. Kinilig naman siya eh. Pwede na yun. sa, sa bagay. Puta. Yung Home Along the Realest na series, pinanood ko rin yun kasi batang 90s ako eh. Ikaw ba nanonood ka ba ng mga Pinoy Oo. films Oo na adaptation naman. na gano'n? Sina Kevin Cosme. May ano ba yun? Nagkaroon, well, alam ko nagka-movie yun. Alam ko hanggang Pero, part 3 yun. Alam mo naman, pre, ah, pag Dolphy, teka, tingnan natin Home Alone kung ilang parts yun. Kung di nga ako nagkamali, magkakaroon ng bagong bagong movie kasi yung mga bida, parang magkakasama sila lagi ngayon eh. okay. Yung mga anak, sila Smokey Manaloto, sila pangalan nito, sila Gio Alvarez, magkakasama nitong huli. Yan, parang tiningnan ko ngayon, parang Home Along the Riles Si hanggang part Claudine 2. nandun din. Oo, pare, andun din si Claudine. Andun. Yun. Panay nga yung post nila sa social media. Ang maganda doon, magaling yung marketing nila, pre. Kasi parang hindi nila ibinuhos ng sabay-sabay. Parang Hmm. unang-una, birthday, Pa-teaser-teaser lang o isa-isa. parang Ganyan. birthday muna ni Nova Villa. Tapos Okay. nagsama-sama sila doon and then eventually magkakasama sila sa isang party. Tapos nung nakompleto na halos lahat ng main character, biglang susulpot, uy, mga sunog baga naman yung nandun. Oo. Tapos nung medyo nagamit na yung sunog baga, ano naman, yung asawa ni Gio Alvarez nandun. Tapos yung anak nila, puta doktora na pala yung anak nila dati doon na maliit na bata, mga ganun. Basta matutuwa ka na parang inuunti-unti nila eh. Magaling magaling maglaro yung social media marketing nila eh.
Ako, papanoorin ko yun. Ay, Bilang oo. nostalgic naman siya. Saka sa tingin ko, eto pare, tanong ko, Ah. kung may element ng AI na parang Ay, bubuhayin nila si oo. Babalu dun, would you be in favor? Parang ang sarap. Kaya lang parang O mali. Parang ewan sa ko ah. idea maganda eh, no? Parang, uy, Oo. nandun ulit si Babalu. Kasi technically, ginawa nila yan recently sa Showtime eh. Napanood mo ba yan? Oo. Yung in-honor nila yung comedy legends yan, si Oo. ano, Parang sa akin, Dolphy. okay na yung ganun. Yung short clip. Pero pag full movie, Hmm. parang iisipin mo na, I'm watching Baliw, pero hindi na siya yun eh. Hindi na siya yun eh. Hmm. Pero ikaw, anong tingin mo? Hmm. Goods ka sa Ako ganun? siguro cameo na lang. Parang pwedeng in a Ay, way oo. short clip din, 'di ba? Tapos yung parang nakahiga lang siya tapos hahampasin ng dyaryo ni ano, 'di ba? Parang okay din Puta, eh. hampasin ng dyaryo ng AI Dolphy din. Oo, Dolphy din, 'di ba? Hindi, yun na lang, pre. Anong opinion mo? AI yung buong cast. Puro deads. Oh. Yun parang ano na. Parang hindi na okay. Siguro ano lang, yun nga, cameo lang, mga isang eksena lang na mabilis. Napaisip ako, pre. Kasi parang ansaya nun eh. Ang problema Oo. kasi, kasi for that to work, kailangan may tao na papatungan, di ba? Or Oo, pwede na meron bang, ding dapat actor na ano. Sa tingin ko sino, dapat meron pa ring actor na sino yung ano na lang gaganap? nila. Sino yung gaganap na makukuha yung actions ni Oo Babalu, nga, no? nuances niya, para ipatong sa kanya? Yun yung medyo mahirap. Mahirap, Pero ang ganda ng idea, pre. 'di ba? Pero ang layo pa natin kasi nakanood ako ng Eraserheads concert. Puta, Hmm. Ay, nandun yung si si Francis. Francis Si M. Francis M. Medyo cartoonish eh. Kasi Ah. ang expectation ko yung Tupac Shakur eh. Napanood mo yung Tupac Shakur na 3D sa concert? Hmm. Ang layo nung ang layo nung Francis M na nandun sa Eraserheads Get. concert. Oo nga, oo nga. Yung detail na sana, Oh, medyo cartoonish pa yun oo sa nga, atin. oo nga. Cartoon. Oo. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, guide for non-gamer parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Keri Kita. Kita. Ako may naisip ako bigla. Tatandaan mo pa yung Gimmick the movie? Oo. Puta, ang Kina sarap gawa ng part 2 nun. Tapos yung Tapos, current state ang nila. maganda doon pare, kung naka 90s na get na outfit pa rin sila, no? Mga maluluwag, tapos nakakimpi na buhok. Actually, may taste ako niyan. Kasi kakapost lang ng Marvin and Jolina. Nag-collab Oo. yata sila do sa YouTube ni Marvin. Puta pre, nag-ano sila? Nag-90s get up. Nakaganon. Tangina si Marvin, walang pinagbago yung itsura, nakakaasar buisit. Miski nga si Julina parang natulala eh nung nakita niya na naka 90s get up. Yung pang gimmick na, gimmick, yung pang episode ng gimmick yung itsura nila. Papasa pre, Oo. papasa. Napakalupit. Yan, mga ano natin yan, mga idol natin yan. May naisip ako, eto classic film. Napanood mo ba ano ba yung fraternity movie? Batch 81 ba yun o Batch 82? Ano, Ewan ko. Alpha Kappa Omega Yun, Batch yung 81. Alpha Kappa. Ganda yan. Isipin mo, either sequel nun, matatanda na sila na yung mga frat, yung 'di ba sa parang merong matatanda na sa frat or mga anak Oo. naman nila. Mga anak naman Tati nila. Sid Lucero talaga mismo yung gaganap, O no? para dun sa mga hindi nakakaalam guys, kung kilala nyo si Sid Lucero na artista, yung pangalan niyang Sid Lucero, yun yung pangalan ng karakter nung tatay niya dun Ni sa Mark Hill. pelikula Oo. na yun. Ayun nga, kaya Mm. lang deads na si Mark Hill. Pero pwede rin. Mm. Sa kasi Johnny Delgado, di ba, nandun din? Oo. So hindi na rin pala pwede, ang dami ng deads. AI Johnny AI Delgado. na copy tayo sa AI para dyan. Papaluin siya ng tatay niya, no? Ipapaddle Capital ng ganun. P! Ito may naisip ako. Di ba yung bypass na pag-usapan natin? Mm. Pare, prequel naman.
backstory nung Bypass na Ay, tipong oo. si pangalan nito, yung nagbebenta ng inasal, Joel Torre. Si, Paano siya napasok dun sa kulungan? Paano yung buhay niya? Parang kung paano sinundan yung buhay ni Gerald Anderson para makapasok sa kulungan. Yun naman ang gagawin kay Gerald kung, kay kung paano Joel siya Torre. naging, kung paano siya naging hitman din for Oo, hire na ano, oo, nagaling dun. Oo nga. On the job, pare, on the job. Hindi by oo. bust. Ay, sorry. Oh, nahalo ko na on the job pala, on the job. Uh, Isa pa, Gagamboy. Napanood mo yung Gagamboy dati? Wong Navarro. Oo. Alam mo ba na may cult following yun, pre? Talaga ba? Parang hindi Oo. siya masyado nag-stick sa akin eh. Pero get ko May naman cult, kung bakit. may cult following sa US yun. Yung Gagamboy. Pero sa US pa, International, pre. Yung parang same market na nagkagusto. Si Weng Weng, kilala mo? oo, oo. Same market ng mga fans ng Weng Weng character. Ng mga, yung mga, yung, Mm. yung mga pelikula na For Your Height Only. Yun din yung Oo. cult following, pre, nung Gagamboy. So, sikat siya Ah, sa US. Mga, ano, na hinahanap talaga nila. Kasi syempre, ganda ni ni Aubrey Miles doon. Batang-bata pa si Aubrey Aubrey Miles. Miles. 22 years old yata siya nung ginawa niya yung pelikula na yun. Ito, pre. Parang muntik ka pa magkamali. Miles Hernandez, kilala ko rin yun eh. Viva Hot Babes yun eh. Oo, pero mas tumatak si Miles Hernandez sa utak ko nung unang glimpse ko sa kanya sa FHM. Sa FHM siya na, Ah, girlfriend of the month pa siya noon. oo. Crush namin siya dati nung college kami. Miles Hernandez. Tapos yun nga, nagulat Parang, kami. Iba hot babes na siya. parang ang naging next gen crush ko naman, na medyo ka-vibes niya si Andrea Torre, na medyo hindi maputi, Pinay beauty din. Andrea Hindi ko alam to. kung nakikita mo yung kung bakit nag-jump from ganun. Parehas kasing malaki boobs. Yung Andrea Torres, to be honest hindi naman sa pagmamayabang. Maganda si Andrea Torres. Hindi ko lang appreciated masyado yung beauty niya. Siguro iba talaga yung type ko. Hindi siya Okay, yung okay. pasok. Pero again, baka sabihin nila, puta, ang gwapo mo naman, Makoy. Andrea Torres, hindi ka nagaganda. Maganda si Andrea Torres, hindi siya yung tipo kong babae. Yun yung... Oh, hindi mo type, basically. Napanood mo nung kabataan natin, Death Row? Death Row. Natatandaan Yan mo ba yun? yung kay Kogi Domingo? Oo, Tama pre. ba? Oo. Death Row. Tanda ko yan, pre. Lumabas yan, first year college ako. Kaya lang, Mm. 17 pa lang ako noon. R18 yan. Mm, Pare, mm. kumuha pa ako sa City Hall ng sedula para manood niyan. Kasi ayaw kami papasukin eh. Hindi Oo. ako kumukuha ng sedula para manood ng balahibong pusa. Di ba uso dati yung mga ball? Ako na noon, puta pero para manood ako na titirahin sa puwet si Kogi Domingo. Nanood ako, kumuha ako ng sedula. May ganun Idol pala dun. May ganun eksena pala dun. na siya sa puwet, pre. Tinira siya sa puwet. Iyak siya. Nino, Ang, Mon ang, Confiado. Sinong rapist dun na? hindi, ang tumira sa kanya, pre, yung kasabayan ni Pen Medina dati na namatay na ngayon. Magaling na aktor yun. Okay, okay. Teka, tingnan natin. Gusto ko maalala. Magaling na aktor yun dati, kaya lang puta namatay ka agad eh. Bad trip naman. Gusto ko Ito maalala ba yung... yung Raven Tura? Yan! Pare, si Yan, Raven ito ba Tura. yan? Oo. Kasabayan ni ano yan. Kasabayan Yung Pen Medina. ni Pen Medina yan. Kung buhay pa yan, pre, isa sa magaling na character actor pa rin yan hanggang ngayon. Pero isipin mo, pre, kung Death Row, Part 2, papakita kung parang, kasi si Eddie Garcia Hmm. yung parang main cast, pwedeng nabalik sa kulungan si Kogi Domingo, tapos siya naman yung Pwede. magagay. Ay, sa bagay, pag Death Row kasi patay na lahat ng character doon. Yung mga na lang, yung mga mayor ng
ng kulungan niya. Ay, pre, speaking of sequel, kung tama yung ano ko, magkakaroon ng sequel yung isang pelikula ni Robin ulit. Robin Padilla. Alin? Ah, 10,000 Hours? Ito ba ay, yun? Hindi. din- Pero maganda yun eh. Yun yung hindi, isang gusto kong movie ni well, Robin in Padilla. fairness, yung kasama niya si Dennis Padilla eh. Nabanggit ni Dennis Padilla eh. Pero nabanggit mo na rin yung 10,000 Hours. Maganda rin yun eh. Di ba yun yung base sa buhay King ni King Lacson. Lacson? Oh? Oo, oo. Maganda yan. So Robin anong part 2 Padilla. nung 10,000 Hours? Tumakbo na siya for president, tapos talo siya, tapos sumanib na siya kay Marcos. Yun na yung ano. So Sino yung technically, sequel? may sequel, tangina na parang Real life na. pagkatapos niya kalabanin si Marcos, tatakbo ulit siyang senador, pero kakampi na siya kay Marcos. Ang daming, puro Pilipino yung binibigay ko, pre. Yung, Okay lang. Hmm. Gusto na, ko na, rin yung mga yan. mahilig kasi ako sa Pinoy films talaga, pre. Mahirap lang kasi ako eh. Pero ikaw, Meron growing bang up, ano? May mas ano sequel ka ba ba? yung Tong 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 Pakitong Kitong? Utang na sino nga ba yun? Si Dolphy ba yun? Dolphy din yan eh. Wala yatang sequel yun. Tatlong tatay kong Pakitong Yeah, Kitong. Bonel Balingit, saka si Babalu pala. putang na, Sa AI Redford. Babalo na naman. Tapos Puro AI patay. Redford. Puro Bunal patay na. balingit na lang pre-boy dun eh. Tangina. Ang Terena, gaganap si Terena Del EJ Rimpol, File. matanda. Si Ako, si EJ File. Gago, EJ matanda na File. si EJ File. Nakita ko. Ang laki Ah, niya. talaga? Ano yung lumapad siya? Lumapad na siya? EJ Di File. si ano lang, si Greg Slaughter na lang yung ano. Sa bagay, Para pwede, may no? accent, di ba? May accent Oo. yung... Sige, sige, maganda. Sino ikakast mo? So, Sige, sige. sa role ni Bonel Balingit, Greg Slaughter. Greg Slaughter, Greg Slaughter. Mahirap. Redford White, sino ilalagay mo sa Redford White? Si Redford Alex White. Compton? Alex Compton. Vince Season. Mga ganyan. Di Dapat dapat ano eh, Blondie. tisoy na tisoy eh. Dapat Blondie. Pakulayan na lang yung buhok ni Bin Season. Pakulayan na lang yung Oo. buhok ni Bin. Oh. Si Babalu. Tangina sinong Ayan, walang wala. Ano, AI Babalu mahirap eh. talaga. AI babalo na yan. Ganda sana. No? Ang dami pang pelikula. Ano pa bang mga napanood ko? Recently kasi nahihilig ako manood ng movies ulit sa sinihan eh. Nanood Mm. ako yung pre, ang ganda. Yung Transformers na cartoons, Transformers na Transformers 1. Ewan ko kung napanood mo yung Transformers 1 recently o hindi. Hindi mo napanood. Transformers, as in yung sina, ano pa, Shia LaBeouf, ginawa Hindi, nilang, hindi pre, nireboot nila. hindi Ay, ito ang title Transformers 1. Ano siya? okay. Computer generated siya all the way. Okay. So hindi siya yung Transformers na may kasamang tao, na totoong tao. Ito pre, Mm. ginawa nila yung story na ang setting nito pre, parang quote and quote teenagers pa lang si Optimus Prime saka Ah, si Megatron. Hindi pa nga Optimus Prime ang okay. pangalan nila noon eh, iba pa. Kasi hindi pa nila nakukuha yung parang may magiging sobrang ano eh, pero parang may puso na basta yung plot is hindi pa sila nakakapag-transform lahat. Okay. Tapos ipinakita yung takbo ng buhay nila. Mga minero pa sila nun pre. Minero sila Oo, oo. nagmimina sila ng energon. Ng energon, tatandaan mo yun, energon yun, di ba? Energon cubes. Oo, tama, tama. Nagmimina pa sila nun. Tapos pinakita kung paano naging evil paano naging evil Si, si 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 Megatron. Megatron. Kasi pare parang BFF sila ni Prime eh. BFF Mm. sila ni Prime eh, pinakita doon. So ito yung excited ako na magkaroon ng part 2 kasi ang ganda talaga nito. Ano, balik tayo doon sa pag-iyak. Mag-isa akong pinanood to eh. Pinanood ko to mag-isa. Naiyak ka, napaiyak ka. Pare ako yung middle-aged man na mag-isang nanonood doon na umiiyak mag-isa. Buti ka mo, konti lang yung tao. Konti lang yung tao. Pero maganda Hindi ko to. hindi lang ikaw yung mag-isa doon na naiyak. Yung mga ibang tatay din na kasama yung anak nila. Tahimik na hindi pinapakita doon sa anak nila, naiiyak sila. Pwede.
Pero eto sana magkaroon to ng sequel. Ano pa bang maganda na pelikula Oh, na may nagkaroon? isa kong naalalang pinanood ko na sa movie theater. Ito pandemic na. Yung sequel ng Black Panther. Ay, hindi ako Pinanood naging ko fan to. kasi ng Black Panther. Pero siya pa rin ba yan o yan na yung pinalitan na siya? Pinalitan na siya yung mga ano na to yung kapatid niya, tapos yung ayan, Wakanda Forever. Oh, ito yun. Black Pero Panther sa totoong, pero Wakanda sa totoo, Forever. sa comic book ba, ganun din? Kasi iniisip ko, ginawan lang nila ng paraan na syempre namatay yung bida. Sa Mm. comic book ba, talagang namatay din siya or pinalitan siya? Pero hindi ko nabasa yung comics nun eh. So, not sure about that. Pero Okay. maganda yung movie. Naalala ko, na-enjoy ko naman to. Kasi parang ang dami nilang mga mga bagong weapons. Tapos may Ah, bagong suit yung kapatid niya, parang dinevelop yung Black Panther suit para sa kanya. ako may naalala ako, pre. Tangina yan, nahiya naman ako, pre. Nasa level ka ng Black Panther. Bumalik sa akin sa kabataan ko, pre. Pre, yung Pido Dida series, nanood ka ba nun ng bata Oo. ka? Oo naman. Rene Requestas saka si Chris Aquino. Pre, ang daming Ganda nainggit kay yan. ang daming nainggit kay Rene Requestas nung panahon na yun kasi siya lang yata yung nakahalik kay Chris Aquino. Oo naman. Tangina. Pero iba kasi yung yung kabandag ni Rene Requestas nun Oo eh. naman, Parang pre. nasa top of siya sa mga comedians, Top sa of the food chain siya comedy noon. actors. So, Kasi nagsimula siya, di ba, parang sidekick lang siya kay mm, Joey De Leon. Joey De Leon, no. Tapos nung binigyan siya ng break, puta, talagang putok na putok. Ang bata pala niya namatay, pre. Parang 30 plus. Ah, talaga? Oo. So, Pero alam parang mo yung peak pa ng karir niya nun eh, no? Sayang. Oo. Pero alam mo ba na alam mo kung ano kinamatay niya? Hindi. Ano ba? Liver. Ah, Tapos sayang naman. ang masakit nun, pina ano yung may panyo sa ulo na manggagamot? Albularyo. Ano? Albularyo. Puta sa Ah, milyon-milyon ganon. kinikita mo, sa albularyo ka pinagamot ng mga kapatid mo. Ay, Yun ang masakit. nagpatawas lang. Oo, pre, dun siya pinagamot. An- isi- Pero tingin mo, pre, makukuha niya yung longevity nila Vic Soto kung buhay pa siya. Sa tingin ko pwede naman, pero hindi ko alam kung nagkaroon siya ng bisyo eh. Nagka-bisyo ba siya? Yung Alak. tipong, alak. Hindi, hindi rin siguro. Kung with the right people, kaya naman. Siguro sa ano lang yan. Sa barkada or sa management, diba kung maganda yung advice Ay, ng oo. manager niyan. Malaking bagay yung magaling yung management mo, eh, no? Hmm. Tangina, sobrang halo-halo. Naalala ko lang sa Shake, Rattle, and Roll series. Pre, ikaw, bukod doon sa napag-usapan natin, yung Undin sa yung refrigerator, may naalala ka pa or meron ka pang ibang favorite na, ano? May iba ka pang favorite na episode ng Shake, Sorry. Rattle, and Roll? Yung yung manananggal, Ay, yung yung ano, yung buntis, hinampas, di ba yung yung, oh, yung hinampas ni Herbert Bautista ng palaspas yung classic yun eh. tapos mayroon din siyang buntot pagi doon, di ba? Oo. Ay, na. Hindi ko na Ako, maalala kung sinong gumanap na manananggal pero putsang ganda nun eh. ako ang isa sa pinaka-classic na paborito kong Shake, Rattle, and Roll episode. Yung ano, pre, si Manny Lin yata yun kung di ako nagkamali, eh. Tapos ang kasama niya si Ana Roses. Yung dinala Hmm. siya dun sa probinsya, siya yung para umatin sila ng piyesta. Pero puta siya yung handa sa piyesta. Ah, oh, alam ko. Parang, sinong handa sa piyesta? Ikaw. Tapos, ang ending, ang ending nun, puta, spoiler alert ang putang ina, more than Ang 30 years ina yun. naman, 30 years na to. Ang ginawa niya, hinampas niya yata sa ulo si Ana Roses. Tapos si Ana Roses yung nilagay niya doon sa pwesto niya. Kaya ang ending, si Ana Roses yung Siya kinain yung ng mga kamag-anak niya. yun. Oo. Classic yan. Yung Starsan, pre. Napanood mo ba yung Starsan series? Oh, gusto ko yan. Joey De Yan. Leon tsaka ano. Nakadalawa rin yata yun. Ang love team niya dyan, puta, Sasha Padilla eh. Tapos, Oh, dyan mo pa maririnig yung mga gagon jokes ni, ano eh,
ni Joey. Joey. Alam mo yung joke niya dyan? Saan ka punta? Ako puntang ilog. Hugas itlog. Tapos, putay na pagharap niya, may dala ka siyang itlog. Hugasan niya niya yung itlog. Ang ganda ng comedy dati. Apakagago eh. Basta. Tapos sila rin yung nagbe-break din sila pre ng fourth wall doon eh. Nung unang Oo, panahon pre, titingin sa nagbe-break. camera. Tsaka, Parang, asan si Tay? Andun, katabi ng direktor. Tapos nakaupo nga doon sa katabi ng direktor. Basta gago, ganun sila ganda. Chita eh. Ganda Oo. lalaki. Oo, ito yung sequel. Chita eh. Ganda lalaki. Daming ganun. Tarzan. Ay, nako. Uy, speaking ng ano, may ano ba, may gusto ko may promo. Saan ka ba nila pwede i-follow na social media, pare? Hello guys. So, ah sabi nga ni Makoy, ako ay isa ring stand-up comedian under Comedy Manila. So, follow nyo na lang ako guys sa Instagram at Lawrence Vibs. LAWRENCE Saka meron din akong comedian page sa Facebook, Lawrence Vivar. Check nyo na lang. Alam mo pre, walang steer. Tuwing na babanggit sa akin yung pangalan mo, ang iniisip ko lagi, yung showbiz reporter na Bibar. May kilala mo ba yun? Oo, si Bong Vivar. Tama Kamag-anak ba? mo ba yun? Hindi nga eh, pero laging nung nagtatrabaho na rin ako, laging sinasabi sa akin yan ng mga matatandang Aray katrabaho ko ko. na, uy, Aray ko, kamag-anak mo ba si ano? Damir Pak na Kasi kilala hindi ko ko siya siya. Putang ina, nabunan eh. So baka sa age group niya na ano, Pangina parang sa Bong lolo. Bivar, di ba? Try ko nga gumawa ng jokes na pang newscaster. Pucha, baka pwede. Bong Bibar ba yun? Okay, tinutukoy niyo. Parang yun yung ano eh. Basta pa rin naririnig ako Bibar eh. Sabi ko pag Bibar, yun ang ano eh. Ay, teka, meron tayong ano, promote na rin natin yung ano, show ng kaibigan natin. Si Stanley Yan. Chi. Ngayon pare, senpai to. Pare, si Stanley Chi, mahal na mahal ko to. Namimiss ko na nga to eh. Pero may show siya, di ba? This coming December 6. Saan ba yung Yes, show niya? December 6. Familiar Sa ka kung saan? Brick Wall, Sa Brick Wall. BGC. Para dun sa Oo, mga hindi alam guys, yung Brick Wall, yan yung dating ano, Wicked Dog. Wicked Dogs, yan. Baka kasi maghanap Oo, pa kayo ng iba. Yan yung dating Wicked Dogs. Nag-iba lang sila, nag-rebrand lang sila. Naging full-fledged na ano na siya. Naging full-fledged na comedy bar na comedy siya. bar na siya. Yep, yep. Nakasawa na daw yung mga tao sa hotdog eh. Kaya naggawa sila ng bagong set of menu. Tapos, ang title ng show ni Stanley Chi, Comedy Senpai and the Joke Rangers. This coming December 6. Kung gusto niyo bumili ng tickets, punta lang kayo sa Comedy Manila page. Oo. Para, Ay, sorry, may early December birds ba yan? 7 pala. Ay, December December 7 ba? 7. O, Oo, December 7. December 7. Ayun, malapit na. This coming, kinabukasan nito, paglabas ng episode na to. So, pwede pa kayong humabol. Yan. Hmm. May gusto pa bang batiin, Lawrence, or okay ka na? Batiin ko yung nag-connect sa atin, si Mr. Chino Liao. Hi, Ay, si Chino Chino. Liao. Oo. Ayan. Yan si Chino, yan ang pimp ko ng mga artist ng Comedy Manila. So, thank you palagi Chino Oo. for providing me regular stream of guest co-host. Batiin ko lang pare yung mga kaibigan nating podcast ha. So, Go, uh, go. Hmm. shoutout ko lang pare yung mga kaibigan natin from the Backtrip Podcast, yung Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimology Podcast, syempre yung 25% podcast kasama natin doon si Jasper Reyes na sumasideline na co-rapper ni Co-host mo rin Eminem. dito yan dito, di ba? Oo, pre. Minsan. Bukod sa pagko-host niya dito, sumasama rin siya kay Eminem madalas. Tapos sa 3040 podcast na naka-hibernate ngayon. Pero pakinggan niyo yung mga old episode ng 3040 podcast. Siyempre yung MJ's Bubble podcast, yung Fanboy Chronicles podcast, yung Hobby podcast, sa Kagalingan Mo Naman podcast yan. Sa Galingan Mo Naman podcast, nandyan si Vin. Vin. Oo. Oo, si Vin Buenagua. Winaago, si Goodwater. Kasi syempre, yung Tatay Hood podcast. Saka syempre, yung pinaka-paborito kong podcast lahat, yung Kislot Chronicles podcast. Tapos, Yan. syempre, pasalaan ko na rin, nandito rin yung mga kaibigan natin sa Patreon. And sorry sa mga kaibigan natin sa Patreon, yung mga hindi nakapagpasa ng size, tapos na po yung pagbibigay ng size para dun sa t-shirt giveaway. Pero shoutout pa rin dun sa Hobby Podcast, kay Joe Ian Meravilla, kay Marge D, kay JM Kayabyab, kay Camille Liserio, kay Jimbo, kay Jun Magpuyo, kay Darwin Buswego. Saka syempre, kung nagda-diet kayo or nakikito kayo, check out Ketorific PH.
Nasa Instagram sila, check out nyo lang, Kitorific PH. Or kung nasa Metro Manila kayo, available din sila sa Grab. Saka syempre, yung patron ng mga patron, walang iba kundi si Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo tong podcast namin, pwede nyo kaming i-follow sa Spotify at sa lahat ng social media pages namin. Machong Chismisan lang, search nyo lang. At ako naman, Facebook, ako naman pwede nyo ako follow sa lahat ng social media pages ko, Showbiz Bro. At kung marami kayong pera, gusto niyo suportahan tong podcast na to para makagawa pa kami ng mas maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan. Lawrence, maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na to, ha. Yes, thank you, Makoy. Sobrang nag-enjoy ako, pare. Saka Ganda ng kwentuhan natin. sana kung available ka, makapag-guest ka ulit. Minsan sama naman natin yung Oo iba natin, naman. kasama sa Comedy Manila. Yan. Sure, At yan, sure. At yan mga kaibigan, ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin syempre si Lawrence Bibar. Not to be confused with the Bobet Bibar. Na kung abot 40 years old ang edad mo, malamang nalilito ka kung sino si Lawrence Bibar at Lawrence Bibar. Na lagi nagsasabi, Ng tunay na macho nanonood ng Shake, Rattle, and Roll. Yeah. Anong episode? Gusto ko yung pa rin, manananggal. Ako yung Undin episode, Supremacy. Yan. O kaya Refrigerator para makita natin si Janice de Belen na nakikipagtalik sa refrigerator. At ako naman po si Makoy Pare, your Showbiz Bro, na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.